ako mapipigilan ilabas ang totoo kung sino ang sumaksak sa akin. Ang totoo tungkol sa fraternity. Sinaad ni Dr. Santos sa Pangulo na milagro ang nangyari, kaya agad ding nagpasalamat ang Pangulo sa doktor na tumingin sa kanya. Agad namang pinainom ni Danica ng tubig ang papa niya na hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya sa sandaling yan dahil hindi sayang ang pakikipaglaban niya para sa kanyang papa. Giniit ni Rafael sa Pangulo na hindi siya sinukuan ng anak niya, na agad namang sinumbat ni Eleazar na hindi siya katulad nila, kaya napayo ko na lang si Rafael. Hiniling ni Eleazar kay Danica na mag-uusap muna sila ni Rafael, kaya lumabas muna ang dalaga na halos ayaw niyang umalis, na pinasigurado naman ng papa niya na okay lang siya. Giniit ni Eleazar kay Rafael na pati si Danica ay wala ng tiwala sa kanila, lalo na kung mga sagrado ang bantay niya, na sinaad naman ni Rafael na hindi niya masisisi ang dalaga. Sinaad ng Pangulo na siguro alam na ni Rafael na si Jaime ang sumaksak sa kanya dahil gusto niyang ligtas si Moises, na agad namang tumango si Rafael. Sabay tinanong niya kung anong balak ni Rafael sa kanya, kaya siya andoon na para patayin siya, na may pagkakataon siya pero wala siyang kalaban-laban, na agad namang sinabi ni Rafael na wala siyang planong ganun, pero giniit ng Pangulo na dahil may CCTV, kaya napailing naman si Rafael dahil hindi niya makuha ang tiwala ng Pangulo. Agad tinanong ni Eleazar kung asaan si Moises, na sinabi naman ni Rafael na nasa ligtas siyang lugar. Giniit pa nitong pinoprotektahan niya ang binata, pero minura siya ng Pangulo, kaya pinaliwanag ni Rafael na hindi alam ni Jaime ang lihim na pagtulong niya sa binata. Napaiyak ang Pangulo sa sandaling yan, sabay sinumbat niyang hindi siya naniniwala dahil kung siya ay kayang sasakin ng kuya niya na mismong kadugo niya, na mas lalo na si Moises, na hindi niya kaano-ano, na wala silang kalamalam na isang sagrado si Moises. Pinasigurado naman ni Rafael sa Pangulo na ligtas si Moises, pero tinanong niya kung ligtas ba talaga ang binata sa mga kamay niya, na sinaad naman ni Rafael na hindi siya mamamatay tao, pero sinumbat ni Eleazar na hindi pa sa mga sandaling yan, kaya nagmakaawa si Rafael na paniwalaan din siya ng tito niya dahil pareho na sila ng intensyon para iligtas si Moises. Giniit naman ng Pangulo na kay ligtas siya o hindi, kay buhay o hindi, ay hindi na nila mapipigilan na ilabas niya kung ano ang katotohanan, kung sinong totoong sumaksak sa kanya, at ang totoo tungkol sa pinakamamahal nilang fraternity, na pagdating sa katotohanan at hustisya, maging sa batas, ay hindi sagrado ang pamilya nila, kaya natahimik si Rafael. Desidido na din si Rafael na kailangan na nilang itama ang kasamaan ng pamilya sagrado, at lihim niyang ibibigay ang buong suporta niya sa tito niya para isiwalat ang buong katotohanan, na kahit alam niyang madadamay ang fraternity nila, maging siya at mas lalo na si Justine dahil sa pagkamatay ni Roland. Haharapin ni Eleazar at Rafael ang laban para kay Moises at para tumigil na din si Jaime sa kanyang kasamaan, pero hindi ito magiging madali sa kanila dahil mas madaming madadamay sa sagupaan ng iisang pamilya sagrado, at wala silang kaalam-alam na ang mismong personal guard ng Pangulo ay kasabwat ni Jaime. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.